Bawal na nga bang improvised plate o ang mga temporary plate? Ano nga bang pagkakaiba ng improvised plate sa temporary plate? At kailangan nga ba ng LTO permission para gamitin ang alinman sa mga to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga brother para hindi tayo magkaagito-gito. Para hindi tayo magkagituan sa usapang to, i-define muna natin ano nga bang improvised plate versus the temporary plate. Una, the improvised plate. Tandaan nyo to mga brother dahil pag tayo ay lumawig sa discussion na to, kailangan alam natin ang pagkakaiba. Ang improvised plate ay kadalasang pinapagawa ng may-ari ng motor o ng sasakyan kapag ang kanyang original na plate number, yung LTO issued na plate number ay nawala, nanakaw o kaya nasira. Ang paggamit ng improvised plate ay hindi basta-basta. Kailangan mong i-report yan sa inyong assigned na LTO district or office para mapagawan ka ng bago at habang ginagawa ang iyong bago, i-issuehan ka naman ng LTO ng permit to use ng iyong improvised plate. Again mga brother ha, improvised plate na wala, nasira, basta't kailangan ng pagitan yung original LTO plate na pinagawa mo, kailangan mo yan i-coordinate sa LTO habang gamit mo ang improvised plate with their permission to use. Paalala mga brother, importante na mag-secure ng authorization to use coming from the LTO if you're going to use an improvised plate dahil kung wala, yan ay may penalty na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Punta naman tayo mga brother sa temporary plates. Ang temporary plates, ang isa sa nag-i-issue niyan or rather ang gumagawa niyan ay ang mga mismong dealership ng sasakyan o motor kung saan mo siya nabili. Kailangan mag-issue sila ng temporary plate number following the format and standards set by the LTO habang inaasikaso nila yung iyong actual na LTO plate or habang hinihintay mo from them yung actual LTO plate na i-issue sa'yo. Pwede din yan ipagawa ng mismong may-ari ng sasakyan o ng motor kapag ang iyong sasakyan ay wala pang assigned plate number prior to this memo, yung memo ng LTO na GMT 2023-2400 na na-issue noong May 22, 2023. Ang content na dapat nakikita sa mga temporary plates na yan ay ang mismong plate number assigned to your vehicle. Mapa 4 wheels yan or motor. Ngayon, kung sakaling wala pa yung assigned plate number, that's when you can use the conduction number para sa mga 4 wheels or para sa mga motor naman, ay dapat yung kanyang MV file number. Tapos dapat meron din yan nakalagay sa ilalim that is a temporary plate. Para isama pang difference ang dalawa na yan, ang improvised plate, ang magpapagawa niyan is yung vehicle owner, yung may-ari ng motor o ng sasakyan at importanteng meron niyang permit to use or authorization to use ng LTO. At yung temporary plate naman na may naka-assign na plate number, ang magpapagawa naman yan or ang in charge dyan is either yung dealer or yung vehicle owner at hindi yan kailangan ng authorization or permit to use ng LTO. No need. At yung temporary plate naman na wala pang naka-assign na plaka, the same thing. Either yung dealer or yung vehicle owner ang magpapagawa niyan, hindi din kailangan ng permit to use or authorization to use coming from LTO. Pero ang gagamitin this time dyan is either the conduction number kapag yan ay 4 wheels or the MV file number kapag ikaw naman ay nakamotor. Kapag ikaw naman ay magpapagawa ng either improvised plate or temporary plate, hindi ito basta-basta kung ano na lang ang magustuhan mong design, letra, kulay o kung ano paman. Tandaan na kailangan nating sundin yung prescribed na format ng LTO for improvised plate kapag 4 wheels at meron din namang sariling format kapag ito naman ay improvised plate or temporary plate para sa mga motor. Ngayon, dito medyo nagkaroon ng kagituhan, taranta at kaguluhan ng ilan sa mga motorista katulad ko pagdating dun sa mga plaka, whether pwede pa nga bang gamitin ang improvised plate or ang temporary plate dahil sa issuance ng LTO, I think sometime in July, na ipinagbabawal na ang paggamit ng improvised or temporary plate starting September 1 of 2024. Kaya naman yung karamihan sa atin talaga nagkumahog na makuha yung plaka, pero syempre yung iba, bago pa, kaka-acquire pa lang ng motor o kung ano man ang dahilan ay hindi pa nakuha yung plaka. Naging maingay ito in such a way na syempre ayaw natin magmulta, ayaw nating mahuli, ayaw nating maabala. According to LTO, yung deadline na September 1 na yan ay inimpose dahil sa maraming mga car owners ang hindi nagkiklaim ng kanilang LTO license plate. Kumbaga, napakaraming nakatambak na plaka na hindi claimed ng mga car owners. Yes, mga brother.
Para napaisip din ako no? Yung mga hindi nagkiklaim, yung mga may-ari ng mga 4 wheels, yung mga sasakyan. Pero, ang namomroblema sa checkpoint at ang laging sine-checkpoint, yung mga motor. Para medyo malabo, no? According to LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, wala na pong backlog pagdating sa mga plates sa mga 4-wheeled vehicles. Ang backlog na lamang ay para sa mga motor or mga 2-wheeled vehicles. Ngayon, following this memorandum, right around in July, bago pumalo ang September 1, 2024, ay nag-issue na rin si LTO ng memo, ng memorandum, na hindi pa magiging effective na bawal na ang improvised or temporary plate come September 1. Ang deadline na yan ay in-extend hanggang December 31, 2024. So, if you are someone na naghahanap pa ng plaka para sa iyong kotse o para sa iyong motor, you have until December 31, 2024 para i-secure yan, para siguradong hindi tayo magkakaroon ng anumang issue o ng anumang mga aberya pagdating sa paggamit natin ng ating mga sasakyan. Now, pending kung ano man ang magiging update ng LTO, aantabayan na natin yan at abangan nyo rin ang update na yan sa channel na to. Kaya dapat naka-follow kayo at naka-subscribe sa ating mga channel para hindi magpapahuli sa mga balita. Alam niyo, napansin ko, karamihan ng mga nanonood sa atin is hindi naka-follow or naka-subscribe. Malaking tulong mga brother kung kayo ay magsa-subscribe at magfo-follow sa Motor ni Juan channels para siguradong updated kayo at nakakatulong ang inyong mga like at comments pagdating sa pagpapalawig at pagpapakalat ng video na to para siguradong mas masishare pa natin sa iba pang mga kasama nating riders at motorista. Going back to our topic, para sa mga may-ari ng mga sasakyan na available na ang mga inyong mga plaka sa inyong mga dealerships, claim it, use it. Ang nag-trigger actually ng memorandum against the use of improvised plates and temporary plates is LTO's investigation finding out that there are millions of unclaimed license plates. Yes, ang ibig sabihin, hindi ginagamit ng mga bumili ng mga sasakyan at mga motor yung mga plakang na-issue na sa kanila. Hanggang ngayon, nasa dealership pa rin. Yan ang nag-trigger niyan. So kung may plaka ka na, kunin mo na, gamitin mo na. If wala, then you can use yung mga guidelines sa sinet natin, the use of improvised plates and temporary plates sa video na to. Again, mga brother ha, sana nakatulong tong update na to. Kung meron man akong ibang update o ibang information tungkol sa topic na to na hindi natin na-share, i-comment mo sa baba para yung ibang mga kasamahan natin ay mabasa din at maging informed at tayo-tayo rin naman ang magtutulungan. O paano? Ito muna yung update natin. Take our next video mga brother. Salut!